Okay mga kababayan, Chris Ulo po at welcome back po ulit dito sa ating YouTube channel. Okay, ito mga kababayan, mga ka-analyze, pag-usapan ho natin itong si dating PNP Chief General Nicolas Torre III. Ha? Na kung saan mga kababayan, mga ka-analyze, nung nakaraan ho, napili, inappoint ho siya ni Pangulong Bongbong Marcos bilang bago hong MMDA General Manager. Kaya naman mga kababayan, ngayong araw ho ay nanumpa na ho siya, ha? Ito ho, dating PNP Chief General Nicolas Torre III nanumpa na bilang bagong MMDA General Manager. Pinangunahan ni Executive Secretary Ralph Recto ang panunumpa ni General Torre. Ito mga kababayan, mga ka-analyze, ibig sabihin ba nito mga kababayan, tinanggap na ho ni General Torre itong binigay ho sa kanyang bagong pwesto sa gobyerno ni Pangulong Bongbong Marcos, nanumpa na bilang General Manager ho ng MMDA. Nako, malaki hong ano yan, malaki hong tungkulin ho yan. Kasi ang trabaho ho niyan ay sa traffic. Napaka-importante ho ng batas trapiko ho, sa ating lansangan. Buong Metro Manila yan. Then, sakop din ho kasi alam ko ng MMDA ho ang mga kalisadang baha. Ang ibig sabihin ba nito mga kababayan ay nag-resign na, nag-early retire na ho itong si dating PNP Chief General Nicolas Torre III. Kasi ang alam ho natin mga kababayan, mga ka-analyze, ito hong si General Torre, ang pagre-retire pa ho nito, sa ano pa ho, ang naririnig natin mga nakaraan, 2027 pa, ng March yata. Basta 2027, no? At hawak niya pa rin ho hanggang ngayon ang 4-star rank. Kahit hindi na ho siya PNP Chief, hawak niya pa rin ho, nasa balikat niya pa rin ho ang 4-star rank. Hindi ho kasi pwedeng maging ang dalawang pulis ay nanunungkulan or nanunungkulan bilang pulis na para silang 4-star rank. Pag sinabing 4-star rank, isa lang ibig sabihin nun, yun na yung PNP Chief. Pangkalahatan. Luzon, Visayas, Mindanao. So, kaya nga pag nanonood tayo ng mga balita, ang tawag pa rin ho kay bagong nakaraang PNP Chief Nartates ay acting. At ang nasa balikat niya pa rin, kung mapapansin nyo, is 3-star. Kasi kahit nga ho siya ang acting PNP Chief, hindi ho po pwedeng 4-star ang nasa balikat niya dahil hindi pa ho binibitawan ni General Torre dahil hindi pa ho siya nagre-retire. Kasi hindi nga ho po pwedeng dalawang pulis na naka-duty ang pares may 4-star rank. So, ibig sabihin ba nito mga kababayan, ay nag-early retire na ho si General Torre bilang pulis? At syempre, pag nag-early retire, matik, yung 4-star, wala na. So, malilipat na ho kay General Nartates. So, ayun o, ito mga kababayan, nanumpa na ho siya, ha? Sa harap ho ni Executive Secretary Ralph Recto. Ayan ho. Having been appointed to the position of General Manager, Metropolitan Manila Development Authority, do hereby solemnly swear that that I will well and faithfully discharge I will well and faithfully discharge to the best of my ability to the best of my ability the duties of my present position the duties of my present position and of all others I may hereafter hold and of all others I may hereinafter hold under the Republic of the Philippines, under the Republic of the Philippines, that I will bear true faith and allegiance to the same, and I will bear true faith and allegiance to the same, that I will obey the laws, that I will obey the laws, legal orders and decrees legal orders and decrees promulgated by the duly constituted authorities of the Republic of the Philippines, promulgated by the duly constituted authorities of the Republic of the Philippines, and that I impose this obligation upon myself. Thank you, sir. Thank you. Congratulations. Looking forward. Nako ha, mula ho dito sa ating YouTube channel na Chris Ulo. Sir,
General Torre, nako po, congratulations. Saludo po kami sa inyo. Alam ko Sir General Torre na hindi ho ito ang ibibigay sa inyo ni Pangulong Bongbong Marcos, yung pwesto ho na yan, kung hindi niya ho kayo nakikitaan ng husay at galing. Hindi ho biro, mga kababayan, ang hawakan, pamunuan ho ang MMDA. Napakalaki hong tungkulin ho niyan. Siyempre, ilan ho yung tauhan niya? Libo yan. At ang minomonitor ho dyan, trapiko. Siyempre, alam niyo naman ang trapiko. Napaka-importante ho niyan. May kinalaman ho yan sa ating ekonomiya. Sa mga trabaho ho ng ating mamamayang Pilipino. Mga kalisada, baha. So, congrats ho natin si General Torre, mga kababayan. Wala pa ho tayong nakikitang interview So, tingnan natin kung ano ho nangyari sa kanyang pagkapulis at yung sa kanyang bit-bit ho na 4-star rank. Ito mga kababayan, nakaraan ho, kasi alam nyo naman taunan, meron hong tinatawag na MMFF, Metro Manila Film Festival. Yan ho yung mga pelikulang Pilipino na pinapalabas sa araw ho ng Kapaskuhan. At karamihan, kadalasan ho dyan, puro pampamilya ito mga kababayan, naimbitahan ho, naimbitahan ho itong ating bagong General Torre, MMDA General Manager, dyan ho sa Metro Manila Film Festival, na kung saan ay umakyat pa ho ng entablado nag-speech pa ho Siguro may tatanong, Chris Ulo, bakit siya naimbitahan dyan sa Metro Manila Film Festival? Ang alam ko, mga kababayan, nung unang panahon, ang alam ko, isa ang MMDA, no, ang nagtatagho ng Metro Manila Film Fest. Kasama ho yata sila dyan. Kaya lahat ho sigurado na nagiging manager ho ng MMDA, nagiging guest. Nagsasalita ho dyan. Siyempre, standing ovation, maraming magpapalakpakan, maraming matutuwa. Kasi nga, ito kung si General Torre, tumatak ho ito sa mamamayang Pilipino Bihira ho ang isang general, PNP chief, natatatak sa mamamayang Pilipino. Puso't isipan. Isip at puso. Pakinggan ho natin, mga kababayan. Tinanggal ko to sa script ko pero sasabihin ko na rin. Nung ako'y in-appoint na General Manager ng MMDA, maliwanag sa akin ang trabaho. Traffic, baha, and so many other almost impossible job. Pero nung ibinigay sa akin ni Chairman Artes, ang trabaho, unang first public appearance ay magsalita dito sa MMFF. Ako'y napangiti at nasabi ko sa sarili ko, it's not bad at all. Magandang gabi po sa ating lahat, sa mga filmmakers, artists, producers, partners, at sa lahat ng mga sumusuporta sa pelikulang Pilipino. Kinekilala po natin sa gabing ito ang napakahalagang tungkulin ng pelikulang Pilipino sa ating kultura at pagkatao bilang isang bansa. Ayan ho, mga kababayan alam niyo naman to si General Torre, kahit saan magpunta to. Nung nakaraan niya, nagpunta ng ABS-CBN ito naglabasan ho yung mga empleyado pinagkaguluhan ho So, kita niyo naman dito ho, yung palakpakan mga kababayan. Sigurado yung mga tao dyan, humahangat. Gusto rin ho ito si General Torre. Okay, syempre, mga kababayan, mga ka-analyze, sabi nga dati ni General Torre, ganun daw ang buhay niya kahit sa karir ng pulis up, down, up, down, up, down. Ngayon, up na naman ho siya. Syempre, magre-react na naman ho yung kabilang kampo na kung saan, syempre, gusto na naman ho siyang, kumbaga, hugutin pababa. Minapanood ko siya mga kababayan, ito hong vlogger, ni Digong, na si Banat Bay,
ay grabe. Grabe ho. Ako, mga kababayan, ako nasaktan ho ako. No? Ako talaga, totally, nasaktan ako sa sinabi ni Banat Bay. Para ho dito kay General Torre. No? Kasi ako, sa totoo lang talaga, humanga ako kay General Torre. Mga kababayan, mga kanalis. Ang laki ho ng respeto paghanga ko ho sa kanya. Pakinggan ho natin to si Banat Bay, mga kababayan, na kung saan grabe ho ang mga sinabi kay General Torre, pangi-insulto. Ha? Pakinggan ho natin. Torre, congratulations. Kung dati PNP chief ka, ngayon traffic enforcer ka na, general manager ka na ng MMDA. Congratulations. Pero kidding aside, dapat sa'yo, Torre, mag-resign na talaga. Kasi yung binigay sa'yo ni Marcos, pampalubag loob lang yan para umalis ka na sa PNP. Isa ka daw malaking kahihiyan. At alam mo, kaya ka dyan pinaalis para yung estrella mapunta na kay Nartates. Kasi nga naman, ang kapal ng mukha mo, tinanggal ka na nga sa PNP chief, di ka pa nag-resign. Diba? Kaya ngayon, binigyan ka na ng pampalubag loob. Alam mo, kung dati, ang iyong sinasabi, hahatakin kita dyan, hahatakin ko kayo dyan. O, ganyan ang binyo mo dati. Ngayon, pengen yung lisensya nyo, pengen yung lisensya mo, hayop ka. Ang galing mo. Torre, Kita nyo naman ho, narinig nyo naman ho yung panlalait ho ni Banat Bay, General Torre, na traffic enforcer na lang daw itong si General Torre. Huwag mo nilalang ang traffic enforcer, Banat Bay. Dahil once na lumabas ka ng bahay mo, sumakay ka ng sakyan mo, at inaandar mo na sa kalisada yan, wala kang ibang pwedeng gawin kung hindi sumunod sa kumpas ng MMDA personnel. Ha? Sumusunod lang tayo dyan eh. Ha? At hindi ho basta-basta na itong si General Torre ay traffic enforcer. Sigurado pag napanood ni General Torre itong pang-iinsulto sa kanya ni Banat Bay, malamang ano ito? Paumbaba ito. Baka sabihin, traffic enforcer lang ako. Gaganon niya si General Torre. Sigurado yan. Pero hindi basta-basta ang trabaho namumuno. Hindi basta traffic enforcer si General Torre. MMDA General ho yan, manager. Siya ang pinakamataas diyan. Ano? Kumbaga sa PNP, NBI o ano man, siya ang namumuno, siya ang pinuno. Hindi basta-basta yan. Ha? Siya ang hawak ng mga tao niya para mag-monitor ng mga traffic, kalsada, mga baha. Hindi basta-basta yan, mga kababayan. Ewan lang ho natin, kung saan humuhugot ho ng pang-iinsulto itong si Banat Bay dito kay General Torre. At sabi niya pa, dati raw si General Torre sabi, halika. Kakalad ka rin ko yan. Ngayon daw, akin na lisensya mo. Yung sabi ni Banat Bay. Dati, pinatutungkulan niya ito yung nang-bluff lang naman si General Torre doon. Wala siyang hinila. Wala siyang hinilang kahit sinong tao doon. Nang-bluff lang siya kasi nga, kailangan ipakita niya doon sa Villamor Air Base na desidido silang hulihin si Digong. Maisakay sa private plane at madala sa dahig. Kasi tumatagal na nga ako, mga kababayan. 12 hours mahigit na ako nagkakaroon ng negosasyon. Meron hong sinusunod si General Torre na kautusan galing sa taas na kailangan niyang gampanan bilang pulis. Wala siyang magagawa. Kailangan niya sundin yan. Ganun ho yun. Kasi sa pulis, sa AFP, o saan man, NBI, sundalo, hindi mo po pwede na mangingibabaw yung feelings mo, yung nararamdaman mo. Kailangan ang masunod yung utos sa'yo galing sa taas. Gusto mo man o hindi, yung gagawin mo. Kinakailangan masunod yun. Huwag lang yung darating yung point na parang inuutusan ka na gumawa ng illegal. Hindi ganun. May kinalaman pa rin sa trabaho mo. Yun yung ibig ko sabihin. Walang hinilas General Torre, pambablap lang yun. Ngayon daw, akin na lisensya mo. Kumbaga, para bang
pinopoint dito ni Banat Bay, bumaba na si General Torre. Ay, sige nga, tingnan naman natin yung amo mo. Ha? Diba sabi mo, ito na, dito na tayo sa exciting part. Sana mapanood mo to, no? Sabi niya, General Torre, sabi doon dati ni General Torre, nung pulis pa siya, nung siya ang happy ng CIDG, kakalad ka rin ko yan, kakalad ka rin ko yan. Ngayon daw, akin na lisensya mo. Tingnan niya si Digong. Tingnan niya natin si Digong. Yung amo niya, ha? Tingnan niya natin si Digong, kung ano si Digong dati nung wala pa sa ICC. Pakinggan niya natin. Challenge the Catholic Church. You are full of shit. At mabaho rin kayong lahat. Catholic Church daw. Mabaho. Shit daw lahat. Simbahan ng mga Katoliko yan, mga DDS. Di ba kayo nasasaktan? Ha? Di ba kayo nasasaktan bilang Katoliko? Ano pa sabi ni Digong? Who is this stupid God? Nako. Stupido talaga itong putang kung ganun. Ah. Paano ka maka-concentrate na yun? Stupid daw yun, God. Kasi kumbaga may mga katanungan siya, hindi niya naiintindihan, kaya naging stupid. Ha? Ito pa, ano pa sabi ni Digong? Diyos mo pinako sa krus. Napakawala ng bilib. Ako ang Diyos tapos ipako mo ako. Putang ina. Walang pagkakaiba si Digong doon sa ano, no? Di ba nakapako si Kristo sa krus? Di ba sabi doon sa mga baba? Sabi doon sa baba ng mga Hudyo. Kung talagang anak ka ng Diyos, ba't di mo iligtas ang sarili mo? Di ba iniinsulto siya? Ganyan-ganyan yan eh. Ganyan na ganyan eh. Yung pananaw ni Digong, nakakawala ng bilib. Kung talagang Diyos ka, bakit nagpapako ka sa krus? Ayun, no? Ayun, no? Sabi nyo. Paano ka maka-concentrate na yun? Diyos mo pinako sa krus. Napakawala ng bilib. Ako ang Diyos tapos ipako mo ako. Putang ina. Sabihin ko, lightning, ubusin mo ito, sunugin mo lahat ng mga irehis. Paano? Ayan, ganyan si Digong. Pag di niya naiintindihan, yung nangyayari. Di ba sabi mo, Banat Bay, si General Torre, kakalad ka rin ko yan. Ngayon, hihilahin, sabi mo, si General Torre nakaraan, kakalad ka rin ko yan. Ngayon, akin na lisensya mo. Si Digong naman, dati, stupid daw yung God. Bakit daw stupid yung God? Bakit daw nagpapako sa krus? Nakakawala ng bilib. At kung ano-ano pang pang-iinsulto sa Diyos. Ano na ngayon si Digong? Tingnan natin, ano na ngayon si Digong? Ano na si Digong? Ano na si Digong ngayon? Rodrigo Roa Duterte. First middle name is Roa. Surname is Duterte. Ay, nako, Banat Bay. Debunk, no? Mas malala yan. Buti pa si General Torre na sinasabi niya, kakalad ka rin ko yan. Tao yung sinasabihan niya. Dito, yung mga sinabihan ni Digong na pang-iinsulto, sino? Sino, Banat Bay, yung mga ininsulto, minura niya rito? Yung may lalang din sa'yo, yung Diyos. Kaya huwag kang ganyan. Oo. Kita-kits ulit tayo sa panibagong vlog. Bye-bye po.